Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si Solana na kaka-celebrate lang ng kanilang 5th year anniversary mula noong launch nila noong taong 2020. Oo, 5 taon na po pala itong si Solana at grabe ang mga nangyari mula noon. So ano nga ba ang kalagayan ng Solana ngayon? May future pa ba ito? At paano tayo bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Solana makikinabang dito? Kaya yan po ang siyang ating malalaman sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, una po sa lahat, para sa mga hindi pa gaanong pamilyar, si Solana ay isa po itong blockchain platform na kilala sa kanyang bilis at mura na transaction fees. Kung ikukumpara mo siya kay Ethereum na medyo mahal ang gas fees, si Solana ay sobrang bilis at saka sobrang mura. Kaya perfect para sa mga DeFi, NFT at saka iba pang mga Web3 apps. Since 2020, ang Solana network ay nakapag-process na po ng halos $410 billion na worth of transactions. At may mahigit po siyang 1,300 na validators na nagpapatibay po sa security ng network. Imagine, billion-billion na po ang halaga na dumaan sa network na ito sa loob ng 5 taon. Ngayon ay ano po ang mga bagong balita sa kanilang 5th anniversary. Ayan, so ayun na nga, habang sinicelebrate ang kanilang ika-5 taon ay nagpasalamat po si Ra Gokal, isa po sa mga co-founders ng Solana, sa mga developers at buong crypto community. At ito pa ay hinihikayat niya ang iba pang mga developers na gumawa ng sarili nilang tokens sa Solana platform. At ang sabi pa niya, if we could launch, then you can launch now. Yan, if we could launch then, you can launch now. Kumbaga ay kung nagawa na namin noon sa gitna ng pandemic, kayo pa kaya ngayon. Kaya yan, si Anatoly Yakovenko, isa rin po sa founders, ay nag-celebrate din at sinabing ayon po sa plano ng ayon po sa plano ang lahat. Yan, naaayon daw po sa plano ang lahat. At mukhang totoo nga, kasi ang ecosystem ng Solana ay mahigit $8.5 billion na total value lock sa DeFi projects nila. At halos $65.5 billion ang market cap ng Solana token. Malaki po yan mga ka-crypto. Ngayon bakit po sinasabi ng iba na aabot daw po sa $300 ang presyo ni Solana ngayong taong 2025? Ayan. Oo po, narinig ninyo na yan ng tama. May mga analyst na nagsasabing pwedeng umabot daw ng higit $300 ang presyo ni Solana pagsapit po ng September 2025. Pero teka lang, bago tayo maging excited ng todo ay tignan muna natin ang nangyayari ngayon. Alam nyo ba, galing sa almost $180 noong February, bumaba po ang presyo ni Solana sa mga $126.83 ngayon, ayon po sa latest data. Hindi pa tapos yan kasi bumaba pa ng 5.67% sa loob ng 24 oras. Pero mga ka-crypto, normal lamang po ito dito sa mundo ng crypto. Ang presyo ng Solana, sabi ng mga eksperto, may potential pa rin na tumaas ulit. May forecast pa nga na pwede itong tumaas ng 10% next month at posibleng mag-record high bago matapos ang taon. Kaya expected price range daw ay between $127.50 at saka $150.14 sa susunod na 3 buwan. Pwede na rin po itong mag-average sa $135.99. At pagsabit po ng September 2025 ay posible raw po itong pumalo sa $300 or even up to $311.32. May potential return on investment ito or ROI na higit 133%. So kung hodler ka or trader, good news po yan. Pero syempre, always do your own research. Ayan. Ngayon ay ano naman ang Fire Dancer at bakit po ito game changer para kay Solana? Ayan. Ngayon ay pag-usapan po natin ang isang super important upgrade na paparating kay Solana. At ito po yung tinatawag nilang Fire Dancer. So ano nga ba ito? Ang Fire Dancer ay isa po itong bagong validator client na dinevelop ng Jump Crypto. Kumbaga sa simpleng paliwanag, ito ang magpapabilis palalo sa Solana network at magbibigay ng mas mataas na security laban sa mga outages o attacks. At ano po ang goal nito? Ayan, ito po ay
1 million transactions per seconds. Yan, grabe, di ba? Ang tindi. Para ka na rin nag-browse sa internet na parang walang delay. Ayan, ganyan po kabilis. Testnet at saka prototype or Franken Dancer ay na-release po noong September 2023 at inaasahang ma-finalize ito ngayong taon. Imagine kapag natapos to ay siguradong mas maraming pwedeng gumamit ng Solana for DeFi, NFT gaming at saka marami pang iba. Mabilis, mura at saka reliable pa. Ngayon ay may chance bang maging ETF itong si Solana? Ayan, may chance ba siyang magkaroon ng ETF? Ayan, ito pa ang isang hot topic mga ka-crypto. Ang posibilidad na magkaroon po ng Solana ETF. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang ETF or Exchange Traded Fund ay para po itong basket ng assets na pwede po nating bilhin sa stock market. Pero this time, ang crypto po ang mga laman. Maraming malalaking asset managers ang nag-apply na po para sa Solana-based ETF at kasama po ito sa top contenders kasabay po nina Litecoin, Dogecoin at saka XRP. Kapag na-approve po ito, mas magiging madali para sa mga institutional investors na pumasok kay Solana. Ibig sabihin ay mas malaking demand at posibleng tumaas ang presyo ni Solana. So abangan po natin ang developments na to. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ngayon ang tanong po ay paano nga ba tayo makikinabang dito? Una, kung hodler ka po ng Solana ay mas mataas ang chance na tumaas ang value ng token mo in the next 1 to 2 years. Yung mga big upgrades naman tulad po ng Fire Dancer at saka ETF Potential, game changers yan na pwede pong magpataas ng demand kay Solana. Pangalawa, kung ikaw naman ay mahilig na mag-experiment or mag-develop ng sarili mong token, perfect itong si Solana kasi cheap ang mga fees at mabilis ang transactions. Kaya hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para lang makapag-deploy ng sarili mong crypto project. At syempre para sa mga traders, mas maraming volatility, ibig sabihin ay mas maraming opportunities para kumita. Pero syempre risk din yan. Kaya always trade carefully. At ayan, sa kabuuan, si Solana po ay one of the blockchains to watch ngayong taong isa pong magandang blockchains na kailangan po nating bantayan ngayong taong 2025. Hindi lamang dahil sa price potential nito, kundi dahil po sa dami ng mga developments na ginagawa nila para maging mabilis, mas maganda at mas ligtas. Kung maayos po nilang mailalabas ang Fire Dancer at kung matuloy po ang ETF, malaki po ang chance na makita natin si Solana na pwedeng lumipad sa $300 or higit pa. Pero tandaan po natin, ang crypto ay napaka-volatile, kaya importante pa rin ang diversification at saka research. Kaya wag lang po tayong basta-basta sumabay sa hype, kung saan ay aralin muna natin ang mga projects na pinapasok natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.